bobo ka. Ah. Pag-usapan naman natin itong si Alice Guo, mga kababayan. Itong si Alice Guo, noon pa lang sinasabi na natin na nakaalis na ito sa bansa. At tama po tayo ng hinala. Mga kababayan, nagkaroon ng Senate investigation sa pamumuno po nitong si Riza Hontiveros. Kung di ako nagkakamali, merong July 10. Okay? July 10. Sabi ko, yan, kung hindi pa nakaalis ngayon, yan ay siguradong nagpaplano na umalis ng bansa. Nagkaroon din ng investigation July 29. But at the middle of the two that I already told you, yung specific date na yon, July 10 and July 29, July 18 pala, mga kababayan, eto na. Si Alice Guo ay nakaalis na ng bansa natin. Diba? Siyempre, paano nakalusot itong si Alice Guo na samantalang nung July 10 ay naglabas na po sila ng, hindi ko alam kung ano tawag doon, hold departure order ata. Kay Alice Guo. Diba? At pinapahuli na nila ito. Subalit, mga kababayan, immigration. Magkano ang bayad? Paano nakalabas itong si Alice Guo? Nakuhanan pa ng CCTV. Dumaan, mga kababayan. Paano nakalayas ito kung hindi ninyo pinayagan? Magkano ang naibulsa nyo? Diba? O, pakinggan natin yung sentimiento nitong si Riza Hontiveros, mga kababayan, sa kanyang galit. Talagang nabuisit itong si Riza Hontiveros. At talaga naman, grabe ang kanyang asar sa Bureau of Immigration. I am now in receipt of information that this person was already in fact out of the country on July 18th. July 18, mga kababayan. Pinagitnaan. I actually review my previous vlogs, 'di ba? Nireview ko siya, tiningnan ko, binanggit ko talaga doon, mga kababayan. Sabi ko wala na, nakaalis na. Sabi kong ganun. 2024 to Kuala Lumpur, Malaysia. I rise to speak against an assault on the rights, privileges, reputation, conduct, decorum, and dignity of the Senate, as well as the integrity of its proceedings. Last month po, o noong July 13th, 2024, naglabas ang Senado through the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality and approved by the Senate President ng contempt citation and order to arrest laban sa Chinese national na si Guo Huaping, also known as Alice Leal Guo. Nagpapasalamat ako sa Senate President sa maagap na tugon nila para mailabas ang arrest order. At salamat din kina General Angkan na alam ko binuhos ang buong puwersa at lakas para sa operasyon na hanapin si Guo Huaping. Sayang ang pagbuhos ng lakas at puwersa. Kung meron lang din naman na nasa loob ng mga kasabwat. Alam natin yan, wag na tayo magloko, diretsoy na natin. Ang mga kasabwat niyan, mga nasa loob din. Kalakaran na yan mga kababayan Kaya dapat tama po kayo na ang gawin dito magkaroon, kung ako wag balasahin, 'di ba? Wag balasahin. Dapat mga congressman, mga senador, para hindi maulit ang bagay nito kasi hindi po matatakot yung mga yan. I-update nyo po yung bitay. 'Di ba? I-update nyo yung bitay para pag nahuli nyo kung sino yung mga nagpakawala ng mga to, 'di ba? Alam nila na itong taong ito ay may kaso, tapos papayagan na makalabas ng bansa. Abuti sana kung backdoor lang, hindi naman backdoor, mga kababayan. Dumaan sa international airport, mga gunggong. Ng Senate SAA. But, Mr. President, I am now in receipt of information that this person was already in fact
out of the country Mhm. on July 18, 2024 to Kuala Lumpur, Malaysia. Ipapakita ko po ang dokumentong ito bilang patunay na pumasok sa Malaysia si Alice Guo. Siya po ay pumasok ng 12:17, 13 seconds military time ng July 18. Kaya ibig sabihin, umalis siya ng Pilipinas sa gabi ng July 17. Ay, nako! Umalis ng Pilipinas July 17. Sino yung mga naka-duty dyan? Bureau of Immigration. Hindi na Bureau of Immigration tawag sa inyo ngayon. Bureau of ano? Bureau of Bayaderation. Bureau of Bayaderation. Pucha kayo ha. Pinapahirapan ninyo ng mga senador natin. Gumagawa ng batas, kayo ang bumubutas ng batas. Dapat magkaroon pa ng pangil, di ba? Mr. President, hindi po pwedeng ipagkaila na siya ito Mhm. dahil match na match po ito sa kanyang Philippine passport na ifa-flash ko ngayon. Maraming salamat sa NBI sa impormasyong ito. Di nyo nakikita yung pina-flash dyan, no? Pakinggan nyo na lang mga kababayan. Ayaw ko makapiright. Pero ito nakikita dito, liwanag talaga. Makikita nyo naman yung mga picture dyan. Diba? May mga nakalabas dyan na mag-imagine lang muna kayo. Huwag nyo lang gagayahin si Robin Padilla ha. Baka in-hit. Yung imagine mga kababayan, imagine nyo si Alice Guo. Hindi ko sinabing i-imagine nyo yung sinasabi ni Robin Padilla. Pag ako ay in-hit, ganun na lang yon. Diba? Grabe. Oo, iba talaga ang pera. Kaya pag mapera, hindi basta-basta nahuhuli. Di ba motion science? Nawala na naman yung monitor ko. Langya talaga. Oreo! Paalisin nyo nga si Oreo dito, Nay. Yan. Grabe ang pagod ng mga senador natin sa kanilang pag-iimbestiga. Tapos, mga kababayan, pakakawalan mo lang. Diba? Alam mo na mayroon, tanga ba yung mga nasa bureau? Baka mamaya magtataka ako, sasabihin nila, hindi po namin alam, hindi po kami nakakabalita. Ano kayo? Ano ba pangalan mo? Moises po. Ay puta, dating tao nga. Baka mamaya yung officer, immigration officer, pangalan Tasio. Moses. 'Di ba? Dating tao. Walang gadget, hindi nakakapanood ng balita. Hayop na 'yan. Oh. Perla Umachi, dapat managot din dyan ang lawyer ni Guo Ping at kung sino man ang naging kasabwat. Well, mga kababayan, dapat managot. Kaya lang, medyo tayo yan. Kailangan mapatunayan natin na sila ay tumulong sa pagtakas nitong si Guo Ping. 'Di ba? Kung sila ay may makikipag-ugnayan sa Bureau of Immigration, then pwede nating kasuhan. Pero pag wala, mahirapan tayo dyan. Pero ang una natin taltalin ang kanilang mga itlog o kanilang mga pipit. 'Di ba? Yung nasa Bureau of Immigration, paano nakalabas ng bansa to? July 17, Guo Ping. 'Di ba? Ang angas. Patuloy ang pag-track nila kay Alice Guo. Ayon sa aking isa pang source, Mr. President, tumuloy si Alice Guo sa Singapore kung saan nagtagpo-tagpo sila ng kanyang magulang na sina Lin Wenyi at Guo Jianzhong. The couple flew in from China on July 28, 2024. Mistulang reunion sila doon kasama sina Wesley Guo at Cassandra Ong. Mr. President, Ang saklap, mga kababayan. Pinagtatawanan lang tayo ng mga yan. Pero mo nag-reunion sila, oh. Kaya dapat ito, ha. Siguro alam nyo naman yung naiisip ko.
when you say or when we are tackling the name of Cassandra Ong, Alice Guo, syempre mga kababayan, ilapit na natin yung pangalan ni Harry Roque. 'Di ba? Wag na natin ilayo. Dapat itong si Harry Roque ay magkaroon na ng wag niyo na rin patakasin. Itong si Harry Roque, si Baterna, wag niyong patakasin yung mga yan. Pati yung tatlong tawag dito, yung ginawang basta yung tatlong Chinese na ginawa di umanong mga incorporators. Wag niyo na patatakasin yung mga yan dahil may malalaman at malalaman kayo. Gisahin niyo ng husto. Biruin niyo mga kababayan, Cassandra Ong, Wesley, etong si Alice Guo, yung mga pamilya nila, nagsama-sama sa Singapore, tinatawanan lang tayo. Sabi siguro nila, puta na yan, ang bilis nating takasan ang Pilipinas. Pera-pera lang, di ba? Patrick Lopez? Oh. Sabi ni Bert Leroy, sigurado na to na bilyon ang binayad dyan sa Bureau of Immigration. Dahil alam nila na may whole departure order na, bakit nakalabas pa? Exactly. Diba? Sabi ni Olga Abseron, tanggalin na pag-alis dyan. May sarili silang camera kung dumaan sa counter nila. Kung pinadaan sa ibang daanan at pwede rin idaan sa arrival yan, pero makikita sa MIA CCTV. Mga kababayan, alam nyo, sa totoo lang, pag pera talaga ang lumakad, wala eh. Ang nangyayari, nawawala eh. 'Di ba? Kumbaga, nawawala yung prinsipyo. Nawawala po yung mga matitino, nagiging balahura, nagiging ganid sa pera. Kasi pera ang pinag-uusapan dito, milyones, bilyones. Oh, kita mo si Baterna. Sabi niya nung una, di ko nga lang kinontent yun, naawa ko eh. Sabi niya ganon, nung una, siya daw ay taga-pirma lang, mga kababayan. Biruin nyo, taga-pirma ka, pero 23,000 ang sahod mo, merong kang Ferrari. 'Di ba? Tapos nung lumaon na, ang sabi niya, siya daw ay biktima lang. Paano ka naging biktima? Kung ikaw ay nagpagamit at nagpakasasa ka sa pera, in-enjoy mo yung magkaroon ka ng magarang kotse, maraming pera, nabibili mo kung ano-ano. Hindi yun biktima. Nagpagamit ka talaga at in-enjoy mo. 'Di ba? Sabi ni Stella Rosal, my comment is ang hina ng Senate. Hindi po ang Senate ang mahina. 'Di ba? Hindi po Beatrice walang whole departure order pero naglabas po ng nakalimutan ko yung tinawag ni Risa Ontiveros eh. 'Di ba? Merong dito nahulihin na si balikan ko lang Oh. I am now in receipt of information that this person was already in fact out of the country on July 18, 2024 to Kuala Lumpur, Malaysia. I rise to speak against an assault on the rights, privileges, reputation, conduct, decorum, and dignity of the Senate, as well as the integrity of its proceedings. Last month po, o noong July 13, 2024, naglabas ang Senado through the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, and approved by the Senate President ng contempt citation and order to arrest laban sa Chinese national... Kita nyo, mga kababayan, contempt order in order to arrest Alice Guo or Go Waping. That was July 13. July 17 po siya nakaalis. So what's really happened there? may pera talagang lumakad. Biruin nyo mga kababayan, meron na, balitang-balita naman yan, unless ikaw ay dating tao, lumang tao ka ba, wala kang cellphone, hindi ka nakakanood ng balita, wala kang pandinig, ganon.
Alam na alam, sikat na sikat yung pangalan ni Alice Guo na yon. So dumaan sa immigration. Mga kababayan, dumaan sa mga airport natin. Walang humuli? Ano, nung nakita nila, iba yung muka? Nagpalit ng muka? Ganun ba yon? Hindi naman siguro sila bulag, gagaya ni Pulong. Hindi po si Jimmy Guban yan. Diba? Oh. Yun ang sinasabi ko, mga kababayan. Naglabas na ng arrest order. O kahit wala pang sinasabi ninyo, 'di ba? Bigay na natin sa inyo yung walang hold departure order, pero may arrest order. So ibig sabihin nun, mga kababayan, hindi, pag anytime makita mo si Alice Guo, kahit walang hold departure order, i-arrestuhin mo na siya. 'Di ba? Mahirap bang intindihin 'yon? Naturalmente. Ang gagawin mo pag nakita mo yung tao na humarap pa sa'yo, hulihin mo na. Eh kung ako hulihin ko, magkapera pa ako. Kung hindi man ako magkapera, mga kababayan, sikat ako. Oh, nahuli ko si Alice Guo, patakas. Oh. Sabi ni Mami B, kunwari pa tong si Jose, kamag-anak naman niya si Alice Guo. Teka lang, paano ko naging kamag-anak na si Alice Guo? Baka si Sir, meron ditong taga Bamban. Gugulatin ko lang. Wait lang. Ano ba pangalan ni Sir? Nakalimutan ko eh. Babalikan ko lang. Eto kasi, si Sir Celso Marquez, hindi ako binabalitaan eh. Taga Bamban ka, sir. Di mo ako binabalitaan. Sinisi, no? Gandang gabi, idol. Go, relax puso mo. Hindi. Relax lang ako. Relax ba ako yan? Hermes Rodriguez Valdez, meron yatang HDR mula sa ombudsman, sir. O, di ba? Kung may hold departure, yan, mga kababayan, bakit yan? Pinsan mo daw si Insekto Alice Guo. Aha. Alin ang hindi ko nababasa, mga walang iya kayo. Baka kayo mga singkit, di ba? Ay, okay. Na-slow ako doon Kamag-anak ko pala si Go Philippines. Guwaping host. Nadali nyo ako doon Guwaping host at si Go Philippines, okay? So maliwanag, mga kababayan, meron dyan nagkaroon ng bayaran. O, tuloy pa natin ng konti. Sa sarili natong, Mr. President, who allowed this travesty to happen? Mhm. Sinong may kagagawa nito? Hindi makakaalis si Alice Guo kung walang tumulong sa kanya. Correct. Magkano binayad? Di tayo binigyan. Kung binigyan nyo ako, di sana ako nag-ngangawa dito. Di ba? Sino man yung officer na yan, sabihin mo sa akin, bigyan mo ko para hindi ako mangawa dito. Ang mga opisyalis ng pamahalaan, para tayong ginisa sa sarili nating mantika. Aray. I have always believed that legislative hearings are policy-driven. Kaya nung nag-announce na ng ban ang Pangulo, sabi ko, we have done our jobs. Let law enforcement take the lead. Pero paano kung ang law enforcement mismo ang kailangan imbestigahan? What if they drop the ball? Paano kung sila ang dapat managot? Nangako ang BI sa akin at sa Senate President pro tempore na hindi nila hahayaan si Guo Huaping na makaalis sa Pilipinas. Yun pala, ay wala na talaga siya. Anong gagawin natin dyan? Siguro ang i-hold nyo na lang yung mga tao ng BI. Di ba? Sila na lang i-hold nyo. Total, ayaw na lang i-hold itong si Alice Guo. May warrant of arrest. Ayaw nilang i-hold. Di hold nyo na lang yung mga tao ng BI.
Di ba? Padali lang naman malaman yan, mga kababayan. Diyos mio, madaling i-trace yan. Tapos, ang gawin nyo dyan, i-open nyo ulit yung bitay. Taltalin nyo yung mga buto niya, mga yan. Taltalin nyo yung mga pipempem yan. Diba? Pag babae, pasok nyo na doon kay Terong at kay Dagol. Ipadali nyo. Oh. Wala. Pera-pera lang talaga yan. Alam nyo, yung mga nangangako na yan, baka mamaya sila pa nag-uutos niyan eh. Diba? Hindi, marami kasing mga kasabo. Alam mo, marami talagang mga nakatanim pa. Hindi pa malinis ang... kaya nga sabi ko, sa sarili ko nung narinig ko yung statement na si Pangulong Bongbong Marcos ay wala talagang alam nung una. Sabi ko, kawawang Pilipinas. Kawawang Pangulong Bongbong Marcos. Dahil palagay ko, marami pa rin ang mga nakatanim na mga Duterte supporter dyan sa paligid ng gobyerno na kung saan, mga kababayan, kinakaliskisan siya kapag nakatalikod siya. Pinapaikot siya sa sarili niyang mantika. 'Di ba? Dito Bureau of Immigration, Alice Guo, nakalusot, mga kababayan. Nangako pa sila na hindi nila pakakawala, na hindi nila palalabasin. Ano yan? Walang coordination? Ano yun, mga kababayan? Kayo lang ang nakakaalam, officers? Officer, di ba? Kayo lang ang nakakaalam na hindi dapat makalabas si Alice Guo. Tapos yung subordinate ninyo, yung mga nandyan sa Bureau of Immigration, wala lang? Pwede po nilang arestuhin yon, mga kababayan. Pwede nilang arestuhin yon. 'Di ba? Or pag hinold nila yan para siguradong walang kaso, di hold lang nila, wag lang lalagpas ng 24 oras. Oh, tapos itawag nila sa tawag dito doon sa may kinauukulan. Pwede naman yan eh. Sabi nila, paano pag nag-iba na ang presidente, baka magbalikan? Ay sigurado. Pag naging Duterte ang presidente ulit, mga kababayan, goodbye vlog na. Pagiging goodbye vlog na. At hindi lang goodbye vlog, sigurado, mga kababayan, yung iba dyan, magtatago na rin. Yung patayan, dire-diretso na naman yan. Diba? Baka kahit hindi ka tumitikim ng droga, papatayin ka, nagdodroga ka daw. Oh. Wala. Ay nako, hindi ko alam kung anong gagawin dito ng pamahalaan ngayon. Isang suntok sa buwan nito, isang sampal sa katotohanan. At sa totoo lang, PCO, babanat na naman ako sa inyo. Kayo dapat sa totoo lang ang gumigising, di ba? Gumigising sa mga to. Dapat kayo kumikilos din kayo, hindi lang yung mga ito. Lalong-lalo na pagdating sa fake news, kilos kayo. Ngayon, meron ng pinapakalat. Si First Lady Lisa, nakikipag-tsoktsakan daw sa PSG. Pero wala kayong nire-release na statement. Tapos hingi kayo ng hingi ng budget. Sana yung mga ganito, nauuna kaming magbalita eh. 'Di ba? Sana bukod sa Senate, kayo din. Baka kulang yung ginagawa ng Senate kaya hindi nakakarating sa ibang immigration officer. Sabi ni Joselito Nacionales, pag Duterte ang naging presidente, happy China ulit. Correct. 'Di ba? Sigurado 'yan, mga kababayan. Okay, next topic tayo. Wala na tayong magagawa dyan eh. Tintayin natin yung kanilang magiging progress. 'Di ba? Nakakaawa, mga kababayan. Kumbaga, pinaglaruan lang tayo. Sayang yung ano natin dito. Yung kumbaga, inimbak mo na. Tapos pakakawalan lang ng ganon-ganon. Ikaw na ibinigay mo ang lahat. Subalit kulang pala.
Diba? Oh. Ma'am Lori Pahardo, shoutout po. Tama, abangan ang susunod na kabanata kung merong pang susunod na kabanata. Nakakainis.